Pepe? Oray. Oray? Hello mga kasangga, nandito na tayo ngayon sa Barangay Pandanan kung saan tayo magbabahagi ng blessing syempre dito sa mga families dito galing sa mga kasangga natin. Syempre kay Lord, maraming salamat. Kasama natin dito sila Kuya Marlon, ayan, si Direk Ja, si Marg, Kuya Ed, at syempre si pangalan mo? Si Baldo po. Baldo lang po. Kasama natin si Sir Baldo at syempre ang inyong lingkod si Kasangga. Ayan, samahan niyo po kami. Ito yung unang family na pupuntahan natin. Yes! Panoorin niyo ang video na to dahil marami kayong matututunan galing sa kanila. Ayan, mula dito sa Barangay Pandanan. Kaya naman, tara, puntahan na natin sila. Let's go! Let's go! Oops, alam kong ready ka nang makita yung biyahe namin papunta ng Quezon. Pero ngayon, hayaan mo muna akong ikwento sa'yo ano ba yung mga nangyari bago tayo makarating sa Quezon at sino-sino ba yung makakasama natin papunta sa Project 3. Alam mo ba na halos aabutin tayo ng 5 oras at kalahati papunta ng Quezon Province. By the way, galing kami sa South Caloocan na meron 246.3 kilometers ang layo papunta sa Quezon. Hello sa inyo mga kasangga at welcome sa panibagong video. Ako nga pala si JV Martinez, ang inyong kasangga. Kasama ko ngayon si Direk. And ngayon nga ay papunta tayo doon sa Project 3 natin. Nabibisitahin po natin sa bandang Quezon. So samahan nyo kami at bisitahin natin yung mga pamilya na kakamustahin natin at bibigyan natin abutan po natin ng konting suporta galing po sa ating Kasangga Foundation. At ngayon nga po ay kasama natin ng isa sa sumuporta at isa sa kasama natin sa pamilyang Kasangga, si Sir Juan Perucho Grospi Jr. Ayan, so papakita ko sa inyo ngayon yung palang makakita to sa frame natin mga Kasangga. So ito po siya. Sir Hi! John, thank you. Hello! Nagdadrive kasi siya, so mamaya na natin pakilala ng maigi, pero ayan si Sir John. Mamaya magkakaroon tayo ng interview, ng talks kasi meron tayong dadaanan pa na 2 kasangga natin mamaya. So see you later mga kasangga. Hello po, magandang gabi po. At pagkatapos nga ng ilang oras ay naabutan na kami ng dilim sa daan kung saan papunta na kami sa Cavite. Dati ay sa video ko lang ito nakikita, lalong-lalo na yung mga tao dito, pero ngayon, nandito na tayo. Di rin nagtagal ay umalis din kagad kami para naman daanan ng pangalawang kasangga natin. So ay mga kasangga, on the way na kami ngayon para dun sa third project natin sa Pandanan, Calauag, Quezon. Siyempre kasama natin si Sir Val, si the partner, and si Sir Jan. Kaya abangan nyo din mamaya. So see you later, alligator. At sa wakas ay nakarating na rin kami ng Laguna kung saan naghihintay si Ma'am Marge. Hello, hello, Sir Ed! Good evening po! Ay, si Sir Jan. Ito si Sir Jan. Hello po! Hi, Sir Jan! Ay mga kasangga, so andito na kami, nagsama-sama na kami. Ayan, si Sir Val, Ma'am Marge, si Direk. Ando sila Sir Jan. Nandito kami ngayon sa... Ano to? Rose and Grace. Di mabasa. Rose and Grace. Siyempre, hindi naman napapahuli ang ating team sa kainan. Kaya naman, naisipan muna namin mag-stop over at kumain dito sa bandang Batangas. Kaya tara, samahan niyo muna kami mga kasangga. Laki! So, kakain muna kami ngayon ng dinner bago kami dumiretso dun sa area natin. Dito kami ngayon sa Batangas. Ito yung lugar natin ngayon. Sino ba naman ang aayaw sa dami at sarap ng pagkain na hinain sa amin dito mga kasangga? So makikita ninyo, nagsimula na kami kumain dito at habang kumakain kami ay pinag-uusapan na rin namin yung magiging diskarte naman natin kinabukasan. Alay, kunento rin sa amin na masarap daw ang pagkain dito. Kaya samahan niyo muna kami mga kasangga at tapusin muna namin ang aming dinner.
Ayan mga kasangga, sa wakas, nandito na rin kami sa... Saan to? Andito rin kami sa Calawag, Quezon. Ayan, so time check. 3:13 ng madaling araw. Hi. Medyo lutang. Medyo lutang po kami pero happy kasi nakarating na po kami dito. Mamaya marami kami surprise para sa inyo. Nasaan na tayo? Sa Calawag. Nga pala mga kasangga ang ating bagong pamilya. Sir Ed! Hello. Ayan. So, kamusta po ang biyahe, Sir Ed? So far, kahit na maulan, blessed pa rin kasi nakarating tayo ng maayos. Ano oras na, Sir Ed? 3:16. 3:16 Oh, nasa Villa Paraiso tayo ngayon. Grabe. At syempre, Thanks God, thanks nakakatatag God. sa pag-drive. Grabe, Sir John. In a theater for two, on popcorn and movies. Ayan, so dito muna tayo mga kasangga sa For the Boys Room. Papahinga muna tayo, especially si Sir John doon. Sobrang haba ng pag-drive niya. So makita-kita na lang tayo bukas at samahan nyo kami doon sa Project 3 natin. Good more night mga kasangga. I just want a quiet night with you. Ayan, so good morning mga kasangga. Ayan, thank you Lord sa panibagong araw. Ito na yung araw na hinihintay natin para sa Project 3. Ayan, so gising na rin natin mga kasama. Sir Ed, dito na sa gilid, naka-shower na. Ayan, dito si Sir John. Ayan, good morning Sir John. Hi, good morning. Sir Bal. Yeah, so samahan nyo kami mamaya mga kasangga dahil mag-grocery din mo tayo ng mabilisan para doon sa mga families na pupuntahan natin. And samahan nyo kami. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin para sa kanila. Let's go. Okay guys, andito na kami at ready na po ang mga kasangga. Pababa na po kami ngayon para pakikipagbakbakan na po kami sa ating project. Saan ba? Ay, naligaw na po. Ayan. Hi, Nay. Good morning. Salamat po. Ayan na po kami. Ready na po ang ating service. Ibuksan ko yung sako. Lagyan na sa loob. Ayan, sige. Galing talaga ni Sir Jovan. Gamit. Oo, nagamit ang utak. Grabe exercise naman. Pwede. Hindi nag-stock up ngayon, ha? Oo. Grabe, ha? Pwede ka naglag ha? Misprayan ko kasi ng ganito, eh. Mukhang ready namin yung mga kasangga kaya tara, samahan nyo kami. At talaga nga naman napakaswerte natin mga kasangga dahil napakaganda ng araw ngayon. Kaya tara, biyahe na tayo. Struggle is real. Nasira yung autobots namin eh. Sige, iwan ko na tong ano. So ngayon mga kasangga, merong nambudol sa atin. Kala ko binibigyan mo lang, eh. Ano sabi mo? Bayad. Alin, ano yun? Bayad. Magkano? 5. Lugi ka na. Lugi negosyo mo niyan. Mawar po. Pirmo na. Yun oh! Grabe naman, salamat! At ayun na nga, kaagaga pa lang nabudol si Sir Jan. Grabe, di ba? Ang galing mga kasangga. Sa murang edad, nagsisikap na kagad yung bata, di ba? At dahil mahaba pa ang ating araw at tsak madami tayong gagawin ngayon, ay kumain muna kami ng madami dito sa Jollibee. At talaga namang bida ang saya sa dami ng aming nakain. At nang matapos kami mapalaban kay Jollibee ay kami pumunta kay Pure Gold dahil konting hakbang lang nandito ka na.
Excited pa naman sana kaming mag-video, yun nga lang bawal pala ang camera, kaya patago na lang kaming kumuha ng mga shots. Ito mga kasangga, andito na yung mga grocery natin, babayaran na lang natin sila para makadiretso na tayo dun sa family na pupuntahan natin. So, let's go. At habang kami ay nagbabayad na ng ating groceries ay meron kami napansin na naghihintay sa likuran. Siya nga pala si Nanay Feli. Bigla ko naalala tuloy nung ako'y bata pa. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay laking lolo at lola. Kaya naman napakalapit ko sa kanila. At dahil nga kanina pa siya naghihintay ay naisip na namin na bigyan siya ng munting regalo. Apo, Nay. Wala po. Thank you tayo kay Lord, Nay. God bless. Ay mga kasangga, kasama natin si Nanay Feli. Bailey. Ayan. So, dito sa Salamat Pure sa Gold. mga anak ko. Shout out sa inyo. Ano pangalan po? Ano pangalan nila? Si Emmanuel, Ay, Manuel. si Roselo, Roselo. Imelda, si Doreen. Imelda at Dory. Oo, bumili ako rito sa Pure Gold. Hindi ko naman nakalain may nagpapasko sa akin dito. Siguro naawa sa itsura ko. Ay, naku. Ano yan? Blessing galing kay Lord yun ay. Ako'y nagulat nga. Kaya, ayan o, tinanggap ko ba aga raw, papasko ito. Oo. Kanina kasi habang nagbabayad kami, kasabay namin si Nanay, nag-iintay siya sa likod. So, medyo natagalan kami doon. Kaya pasensya na Nanay. So, syempre, meron siyang bibilin. So, isinabay na natin para happy si Nanay. Yan. Merry Christmas sa'yo, Nanay. Thank you very much sa inyo. God bless you. God bless sa inyong lahat. Talaga nga naman nakakatuwa ang mga lola. Kaya naman deserve na deserve mo yan, Nanay Feli. At sa lahat naman syempre ng nanonood sa atin, sulitin natin lahat ng oras habang kasama pa natin sila. Dahil napakabilis ng oras at di natin mamamalayan, balang araw, magiging alaala na lang lahat. At syempre gusto ko lang pasalamatan ang mga taong nakilala natin dito sa Calawag, Quezon. Iba talaga ang solid kasangga. Hello po, kasangga. Kita-kits ulit tayo mga kasangga. Rain or shine. Sir, thank you so much again, Sir Jan, ha. Maraming salamat. Thank you, Sir Jan. Pasensya na taghintay ka pa. So, nandito na kami mga kasanggaan dito sa chapel at saka doon sa family sa pupuntahan natin. So, magre-repack lang muna tayo ng mga foods at saka ng ibang ibibigay nating essential sa mga family. So, let's go. Ay, hello po! Hello po! Magandang hapon! Dito na kami sa church. Hello po. JV po. Marlon. Ay, ikaw pala si Sir Marlon. Ayan. Ito po ang Si Sir Marlon. Ano pangalan po? Chichay na lang. Chichay. Ayan. So, mga kasama po natin dito sa project. Ayan. So, bibisita po tayo. Dito yung kanilang chapel. Ayan. Ay mga kasangga, nandito na kami sa ating hideout. Dito sa church, kasama sa parte ng church dito sa Quezon. Ayan yung pupuntahan natin mga families. So ngayon mag-aayos muna tayo ng mga ipapamigay natin later on. Huwag sana namang umulan. Medyo umaambon na pero nag-rain dance kami. So medyo nawala-wala. So ngayon magre-repack na muna kami at puntahan na natin mga pamilya mamaya. At habang busy nga ang mga kasangga ay gusto ko lang gamitin ang oras na to para pasalamatan lahat ng tao at lahat ng mga kasangga na sumuporta dito sa ating proyekto. Again, hindi magiging kumpleto ito at hindi magiging matagumpay kung hindi ka namin kasama. Again, maraming salamat galing sa puso ng mga kasangga. Hello mga kasangga, nandito na tayo ngayon sa Barangay Pandanan kung saan tayo magbabahagi ng blessing syempre dito sa mga families dito galing sa mga kasangga natin. Syempre kay Lord, maraming salamat. Kasama natin dito sila Kuya Marlon, ayan, si Direk Ja, si Ma'am Marge, Kuya Ed, at syempre si pangalan mo? Si Baldo po. Baldo lang po. Kasama natin si Sir Baldo at syempre ang inyong lingkod si Kasangga. Ayan, samahan niyo po kami. Ito yung unang family na pupuntahan natin. Yes! Panoorin niyo ang video na to dahil marami kayong matututunan galing sa kanila. Ayan, mula dito sa Barangay Pandanan. Kaya naman, tara,
puntahan na natin sila. Let's go! Let's go! Dito na tayo sa bahay ni Nanay Ami ngayon na first family na pupuntahan natin. So, ito po. Samahan nyo kami. Nanay Ami! Magandang hapon po sa iyo. Pwede po ba kami pumasok sa iyong palasyo? Papasok na po kami sa iyong palasyo. May mga kasama po kami. Papakilala namin sa inyo. May ang lakas ng sounds po, Nay. Hindi kita marinig, Nay. Nay! Saan napapasayaw ako, Nay? Pwede naman po. Okay mga kasangga, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman sa inyo, bagong dating sa aking tahanan. Opo, kami po ngayon nasa bahay nila Nanay Ami, isa sa mga recipient ng ating Kasangga Foundation. At papasalamat po kami kasi tinanggap kami ni Nanay Ami ng buong buo. Kami po natutuwa kasi naabutan namin si Nanay na hindi niya po alam na kami po ipapasyal sa kanila. At Nay, kami po, kasama ko po ang pamilya Kasangga ay napili po kayo para sa konting blessing na mahatid po namin ng mga ito. Kamusta po kayo? Sa pagdating ninyo, lalo pa ako lumigaya at maging masaya sa pagparito ninyo sa aking tahanan. Kami po natutuwa dahil maganda po yung kalagayan ninyo. Si Nanay Ami po, para po sa ating kalaman, ay siya po ay matagal na po na stroke. Nakikita niyo po yung kalagayan niya. Siya po yung mag-isa lang po dito sa kanyang tahanan. Siya yung umaasa sa mga tulong mula sa kanyang kabarangay at kahit po yung pangailangan niya sa tubig, sa pag-iigib, sa kanyang kalagayan ay nahihirapan po siya, lalo na po sa kabuhayan. Yun po yung nagtulak sa amin para makasama po siya sa ganitong community service. Salamat sa Kasangga na alam po namin na kami instrumento lamang unang-una ng Panginoon para makarating ang mga blessing na ito. Amen! Ito po yung pagkakataon naman na ma-share naman po natin yung mga blessing na meron po tayo. Amen! Siya po ang isa sa mga napili natin. Nay, ganun pa man, Nay, gusto po namin malaman, ano po ba ang yung kalagayan, yung mga panahon na hindi pa po kami nakakarating dito, ano po yung mga pinagdaanan po ninyo? Ano na po ang kalagayan ninyo? Sabi ko nga po, Lord, sana po huwag mong pababayaan ang aking mga kasangga sa tahanang ito na sila ang nagbigay sa akin ng magandang paninalita at magandang buhay. Sa awa po ninyo at awa ninyo ay ako nandito pa rin sa tahanang ito. At masaya-masaya pag po ako dumating sila, ako po lalong masaya at maligaya ang aking puso. Yun lang pahili ko sa iyo, Lord, ingatan mo po sila at ingatan mo rin po ako sa aking tahanan. Ano po yung dahilan bakit napili nyo na magstay sa ganito? Ako po ay mismong taga rito. Dito na po ako isinilang. Dito na po ako lumaki, nagdalaga, nagkaasawa, at nagkagana rin na po ang buhay ko. Ako po ay isang anak ng aking ina, ng amanan. Sa hindi po sinasadya ako laging tao na ginawa nila sa hindi magandang pagsasama nilang dalawa. Ang sa akin po ay ako natutuwa rin po ako laging tao, kahit pa ako naghihirap ang buhay. Masaya rin po ako at naroon si Lord na nangangalaga sa akin, tumitingin sa akin sa tahanan ito, kahit ako nag-iisa sa tahanan ko. Una-una po, doon po ako maligaya, doon po ako masaya. Sa kanyang binibigay sa akin buhay, kahit po ako ganari, masaya po ako. Kahit po ako naghihirap, kung minsan po wala po akong pagkain, kung minsan po na may marami, kung minsan po walang-wala. Yung sa awa po nila, tulong nila rin sa akin, narito pa rin ako sa tahanan ko. Malakas at maginhawa ang aking isipan, maginhawa ang aking katawan, maganda ang aking kalagayan, at maganda ang aking pakiramdam ng aking kalusugan. Yun lang po, sana po kayo maging masaya sa lahat-lahat na at magkayong titiwala sa ating Panginoon at sila lang, nasa kanila ang pag-asa natin at kaligayahan natin sa piling niya. Doon tayo liligaya at doon tayo sasaya sa piling ng Panginoong Jesucristo. Salamat po. Kasi pag pumupunta ako dito dati, wala akong dalang ganyan. Ang dala ko lang, kahit wala kang dala, masaya ako. Kahit wala kang dala. Ang importante po sa akin ay pakikipagkapwa-tao. Una sa lahat ay ang Panginoon Diyos. Ikalawa ay ang pakikipagkapwa-tao ko sa kapwa ko. Last message kay Nanay sa mga nanonood, especially sa mga kabataan na hindi pa nakaka-experience or nagsisimula pa lang sa buhay, ano yung dapat nilang tandaan? Sana sila maging mabuting Kristiyano at mabuting Katoliko dito sa lupa at sa kanilang lugar, sa kanilang mga magulang. Sila maging masaya sa pili ng mga magulang, hindi ko kagaya. Nagkamagulang ako, agad ay nawala. Nagkaama ako, kaunting oras lang nakasama ko siya, wala.
Diba, andito naman ang ano mo. Di ba, lahat naman kayo. Apo. Kung kayo po pala ay merong wish sa Pasko, ano yun? Ang wish ko lang po sa Pasko, makapiling ko ang mga anak ko sa araw ng Pasko kahit po kami walang handa. Yun lang po, kahit po kami walang pera, importante na po sa akin yun. Magkasama-sama kami, magkita-kita, at makapiling ko ang mga apo ko na makukulit. At Saan nyo gustong ganapin, nanay? Dito o sa kanila? paparito po yun. Ang sabi sa akin, po ako tumawag, anak, matanong ko nga kayo, saan ba kayo magpapasko? Yan po sabi. Sabi, nanay, huwag ka mag-alala, dapat pupunta kami sa bahay mo. Kami na bahala sa iyo. Sabi sa akin, salamat ka ako mga anak at ako hindi ninyo kinalilimutan. Salamat sa inyo ha. Sana matupad ang pangako ninyo sa akin. Lalo ako maging masayat, lalo ako maging malakas pagka naririto na sa tahanan ko. Nanay, siyempre, hindi natin tatapusin yung araw na hindi bibigay sa iyo yung blessings galing kay Lord, siyempre, at saka sa Opo. mga ang dami pong mga kasangga na sumuporta sa inyo. Salamat po sa inyo lahat. At ako ako dinalaw ninyo sa aking tahanan. Hindi ninyo ako kinalilimutan. Opo. Katulad rin ninyo ni Lord, hindi nakakalimot sa akin, hindi rin nagpapabaya sa akin. Salamat po sa inyo. Salamat din Sa po. inyong pagbibigay sa akin ng biyaya. Dumating ako si Santa Claus. Dumating ako si Santa Claus. O, bali, Hindi pa magpasko na, ito na si Santa Claus. Opo. Yan na naman po si Lord naman po ang nagdano nito na yun. Salamat po Lord sa biyaya mo. Sa biyaya niyo sa akin. Ngayon, salamat ha. Sobrang. Sige, salamat din sa inyo po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat, Naya. Babalik kami. Promise, nanay. Maghihintay po ako. Oh, grabe naman yan. Salamat, nanay. Ingat ka po palagi dito. Ingat po kayo. Ala sa inyo. Sige. Pray tayo. Panginoon, marami po salamat sa hapong ito. Salamat po sa pagkakataon na muli magsama-sama kami. Pagkita po kami ni Nanay Ami upang Amen. maparating, Panginoon, ng mga biyayang galing po sa inyo. Kami po ay mga instrumento nyo lamang upang magkaroon, maging daanan ng blessing, Panginoon, sa tao na kagaya ni Nanay Ami. At muli, Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Ang itinataas po namin dito, hindi kami, kundi ang tanging Amen. pangalan mo lamang, dahil wala po kami magagawa kundi sa tulong niyo, Panginoon. Kaya muli, dinadalangin ko po na sana hindi po ito ang huli na pagkikita namin ni Nanay Ami. Amen. Sana mas i-boost niyo pa po, Panginoon, ang mga blessing sa hindi lamang po sa kay Nanay Ami, maging sa bawat tao naging bahagi ng community na ito. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming palakasin, kaya ni Nanay Ami, bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, at panatagan sa buhay, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo lahat, ang papuri, pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Nay, salamat po, Nay, ha? Salamat, ha? Oo. So mga kasangga, kasama natin ngayon si Nanay Ami Ferreira. So sa lahat po ng gustong magpaabot ng tulong kay Nanay, ipagbigay alam nyo lang po sa amin para maibigay din po kagad natin sa kanila. Especially ngayon darating na Pasko. Ayan, sana lahat po tayo ay sumuporta. Ayan, kay Nanay. Malaking tulong po yan, syempre, sa kanyang kalagayan ngayon. And alam ko naman na Salamat po sa marami tayong inyo. blessing. Sa lahat ng tumulong at nagbigay ng biyaya sa akin. Ako pinagpapasalamat sa inyo ng maraming. Maraming salamat po again sa lahat ng sumuporta at asahan po ninyo na tutuloy-tuloy po natin ito para sa kanila. Again, maraming salamat mga kasangga. Ayan. Salamat And po. Ayan, Kuya, salamat. mga brother, sister, salamat po sa inyo. Grabe talaga yung saya na naibigay natin kay Nanay Ami. Kaya naman sa lahat ng mga anak dyan, sulitin natin bawat oras. Apiling pa natin sila. Kasi hindi mo alam kung gaano sila napapasaya. Oh, grabe naman yan. Salamat, Nanay. Ingat ka po palagi dito. Ingat po kayo. Ala sa inyo. At kung tayo naman ay inantig at natuwa sa kwento ni Nanay, tara't samahan niyo naman kami dito naman sa isang pamilya na kung saan magkasama silang mag-ama. Samahan niyo kami mga kasangga para alamin ang kwento ni Tatay Fidel. Tatay, magandang hapon. Okay po kasangga, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po kami sa pangalawang pamilya na ating pong napili para maging beneficiary sa ating Kasangga Foundation. Kasama po natin ay si Tatay Fidel. Siya po ay 74 years old. Siya po ay nag-aalaga sa nag-iisa niyang anak na PWD ngayon. Sa edad niya pong 74 ay nakuha pa po niya na pangalagaan ng kanyang pamilya.
Ano po yung tay, pinagkakabalaan nyo ngayon? Bukod po sa pag-aalaga kay Jason. Wala. Tatanim-tanim ng yung mga hindi na Tatanim. mga gulay na hindi na magawa, medyo mahina na ang katawan, napapagod ng mabuti lagi. Yun po yung pinagkukunan ninyo ng pang-araw-araw. Mga kasangga, yun po yung kanyang kabuhayan ngayon. Pero dahil po sa kanyang edad, sa nararamdaman niya, sa asma niya, hindi na po niya makuwang tanim pa ng mas marami. Kaya po, tama-tama lang po sa kanya. Karating yung mga blessing po na galing po sa ating una sa Panginoon. Tayo po ginamit lamang para makarating yung blessing kay tatay. Kaya, tay, meron po kaming munting dala po sa inyo. Galing po sa ating mga kasangga na para po ihatid naman po ang konting tulong namin sa inyo. Meron po, kumpleto na po yan, tay. Bigas na po. At meron na po dyan makakain din si Kuya Jason. Okay po, ito po konting bigas. Bukod po tayo sa sa pagtatanim, no. Ano po pa po yung dati yung pinagkakabuhayan? Nung una po. Opo. Nasa pa ako sa Narciso. Sa bundok, nag-aararo, nagtatanim ng palay. Mga, mais. Naibibinta namin yung mga kalakal, tulad ng mais, bawang. Yun ang mga kalakal namin doon noong una. Ngayon, matanda na, hindi na kayang sa bundok. Medyo mahirap po kasing trabaho yun, tay, no? Gawain na po yun ng medyo malakas ng katawan, no? Malakas pa yung mga bata pa. Bukod po doon, kung baka meron pa po kayong sideline or pinagkakabalan, may talento po ba kayo? Pag may naparitong magpapagupit. Nagugupit po kayo, no? Kaya nyo pa po magupit? Kaya pa. Mga ilang pong ulo kada isang araw? Hanggang 2 na lang nagugupitan ko. May gamit pa po kayo paggupit? Meron pa naman. Pwede po bang makita yung gamit po ninyo? Na. Pero nagagamit nyo pa rin po? Gagamit pa naman. Okay, may mga gamit po si tatay, no? Meron siyang pulbo, meron siyang gunting, mga gunting ni tatay. Ito po. Hanggang ngayon po, nagagamit nyo, nakakapaggupit pa po kayo. Yun po yung kabuhayan nyo na lang, tay, no? Okay. Magkano naman po yung binabayad sa inyo kapag may nagpapagupit? 50. 50 pesos po. Sa kanyang kalagayan, ang kaya niya na lang po magupitan sa isang araw, ang kaya ng katawan niya ay hanggang 2 ulo na lang po. At bibihira pa po. Bibihira naman pati nagpapagupit dito. Dahil dyan po at nalaman namin na kayo po pala na nagugupit pa, meron pa rin po kami dala sa iyo. May sorpresa po ako sa iyo. Para po makadagdag sa gamit mo, galing po sa kasangga, ay meron po kaming konting handog sa itatay para mas ganahan si tatay. May panglabahat, meron po kayong bagong gunting para sa inyo pong kadagdag po sa kabuhayan ninyo. Nakakatuwa po sa kabila po ng inyong kalagayan, nakuha nyo pa po magtrabaho, nakuha nyo pa pong makapag-alaga ng PWD. Yun po yung mga tao na deserve po talaga pagtulong, matulungan kaya po nito. Salamat dahil pinatuloy niyo po kami rito at salamat po sa pagkakataon na ma-interview po namin kayo, malaman yung kalagayan ninyo at ma-share po ninyo sa amin yun. Maraming salamat sa inyo. Ito pa tatay, meron pa tayong bigas para sa inyo po. Para sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. So mga kasangga, kasama natin ngayon si Tatay Fidel. Siya po yung isa sa mga na abutan po natin ng konting blessing dito at maraming salamat again sa inyong pagsuporta sa lahat po ng gustong sumuporta pa kay tatay, especially po sa kanyang anak. Ayan, meron po siyang isang special child na anak na pwede nating bigyan pansin, bigyan ng suporta dahil si tatay na lang po yung inaasahan ng kanyang anak. Medyo sobrang hirap po talaga ng kalagayan ngayon. Lalong-lalo na po ngayon, wala po silang ibang pinagkakakitaan. Kaya naman malaking bagay po yung kahit anong suporta na mabibigay natin sa kanila. Kung isa po kayo sa gustong magpaabot ng tulong, huwag po kayo mag-alala dahil meron po tayong mga kapatiran dito na pwedeng magpaabot po ng tulong ninyo papunta sa kanila. And huwag po kayo mag-alala dahil gagawin po namin yung part namin. Alam namin na hindi nyo kayang makapagbigay ng tulong dahil nasa malayo kayo or wala kayong time, kami na po yung bahala na ibigay ito sa kanila. Again, Tatay Fidel, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin dito sa bahay ninyo. And para sa inyo po lahat ito, Tay. Hindi pa po ito yung yung huli, una't huli. Babalik po kami. Maraming salamat, Tatay, sa pag-welcome. Ingat po kayo palagi dito. Maraming salamat din sa inyo. Thank you, Tatay. Thank you po. Salamat na marami sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Salamat tayo, Fidel, ha?
Tunay nga namang hindi mapapantayan ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman napakalaki mong inspirasyon sa amin, Tatay Fidel. Yak na napagod kayo mga kasangga. Pagkatapos nga kay Tatay Fidel ay nagpahinga muna kami habang nagpe-prepare ng mga dadali namin para sa susunod na pamilya. Kaya tara, samahan niyo muna kami mga kasangga. Ano gusto gagawin? Sa Akasya? Sa Kasanara? Kasanara. Isa sa pinakamagandang part sa ginagawa natin mga kasangga ay yung biyahe. At syempre yung experience na mararanasan natin dito. Medyo madilim na nga mga kasangga kaya nagmamadali na kami kung mapapansin mo dahil baka maabutan kami ng ulan. Papunta na nga pala kami sa susunod na pamilyang bibisitahin natin. Ano bang hinahanap nyo dyan? Diyan pa kayo naglaro. Lumubugyo ko pa. Ay, pusang gala. Struggle is real ah. Ayos lang to. Wala to. Hindi naman masakit. Di naman masakit. So papunta kami doon mga kasangga. Doon sa next family na pupuntahan natin. Medyo ano lang yung daan kasi maputek. Ayan o. Tara mga kasangga at samahan nyo kaming enjoyin ang ganda ng lugar dito sa Pandanan, Quezon. Talagang ano eh. Uy, ang ganda. As in. Sige, diretso kayo. Wala. Nax, may ninong na dala. Hi, Sir Jan. Si Ma'am. Hi, Sir JB. Halo, babalikan ko lang yung aking iniirog. Wow, sa daman. Direct. Uy, doon ka na. Tawid ilog. Ayan o. mo dito yung sandals na ano. Yan, so ito yung tinawid natin dyan para mapuntahan yung family doon sa kabila. So ito yung umaapaw mga kasangga kapag talagang ang taas ng tubig nung bumabagyo dito. So lahat daw ng mga tao, yan makikita nyo dito sa likod ko. Ito mga kabahayan po dun sa likod, lumikas daw po sila, umakyat dun sa bundok kasi nga sobrang lagpas tao na yung yung tubig. Ito makikita nyo, itong brown na to. Yan. Yung kahabaan doon, umakyat daw po yan, tumaas ng sobra nung anlakas ng bagyo. Yan. So makikita nyo dito yung mga pamilya na pupuntahan po namin. Medyo malayo nilakad namin galing doon sa labas. Pero okay lang. Sobrang worth it talaga yung pag-akyat mo dito. Kausapin natin sila isa-isa para makita ninyo. Papakita ko sa inyo ngayon ano yung nakikita ko dito. Taas pa nga ako, 91. Hello po. Ano po pangalan ninyo? Ako ay si Gloria. Gloria po, Nanay Gloria. Ardale. Balita ko may favorite ka daw. Ano mga? Parang Meant to be? Miss kita. Ay, bakit kayo ka na Nagtatrabaho ako. Sa'yo para sa'yo to. Ano ba yan? Ano ba yan? Inipit. Favorite mo ba yan, Nay? Namiss mo ako? Alaalong pa rin kami. Kala ko'y nalimutan mo na kami. Kiss mo ako. Ito po yung Nanay Gloria. Ilang taong ka na, Nay? Nasa 80. 80. Oo, 80. 80? 80. Bumaba. Nakaraan 94 ka na. Tapos ngayon 80 na. Kamusta ka na? Oo, sa buhay pa naman. Nagsasalita pa naman. Napakasaya ni Nanay. Maski ka matanda, magsaya ka. Bakit ka masaya? Nabubuhay pa ako kaya ako nagsasaya. Nagsaya ako at nakikita ko pa kayo. Matagal lang panahon ngayon ko lang ikaw nakita naman.
Okay, magandang hapon po, magandang araw po mga kasangga. Nandito po kami sa isang community, dito po sa baryo pa rin po ng Pandanan. Ang kanila pong street ay kung tawagin ay Riverside. Kailangan po namin tumawid ng ilog para lang makarating kami sa community dito po sa lugar nila na Nanay Gloria. Siya po si Kuya Jaime. Dito po kami ngayon sa kanilang tahanan upang mahatiran sila ng mga biyaya. Galing po unang-una sa Panginoon. Ginamit po ang pamilya Kasangga para maihatid sa kanila ang konting blessing, ang handog ng mga walang sawang sumusuporta, no, sa ating pamilya. Si Kuya Jaime po ay isa sa ama, haligi ng tahanan na nagpupursige sa buhay sa kabila ng kanya pong kapansanan. Hindi na po siya nakakalakad, pero po sa kanya pong lakas ng loob, sa kanyang determinasyon, patuloy siyang lumalaban sa buhay. Kung hindi nyo na po natatanong, marami po siyang alam. Kaya niya pong gumawa ng kubo, kaya niya po mangisda, kaya niya po pa rin pong mag-alaga ng hayop, at kaya niya po itaguyod ang kanyang pamilya. At dito po ngayon ang pamilya Kasangga para po kayo po ay dalawin at bigyan po ng kaunting biyaya po galing po sa ating mga supporters po natin. Kamusta po kayo, Kuya Jaime? Okay naman po. Kailan po nag-umpisa yung nararamdaman, yung ano po, yung paa ninyo na hindi na po kayo 1986. 1986. Ano po yung naging sanhi niya nung... Ay sabi daw, ay nagtaas daw po ang presyon. Okay. Oo. Ito naman na dahil sa akin, paalaang naman, walang kamay. Okay. Hindi naman na-stroke ay ikaw ng stroke ka baak. Hindi naman eh. Oo. Bali pababa. Pababa lang. Ano po yung ano yun, Kuya Jaime? Ano po yung pinagkakabalahan ninyo na sa kabila ng inyong kapansanan? Ano po yung inyo pong source of income? Kung paano nyo naitataguyod yung pamilya ninyo? Eh, kahit yun, maguling, maglukad, yan lang. Maglukad. Ang ibig sabihin po maglukad ay Kopras. magkopras. Oh, nakakapagkopras pa po kayo. Nakakagawa pong bahay. Bahay, kubo, mga lahat. Kaluban, kung anong gawin ko, yung magagawa ko. Ito, okay. Yan ang mga gawa niya. Okay. Ito mga kasangga. Ito po yung mga gawa niya. Gawa sa... Oo, siya yung gumagawa ng lagayan. Siya po yung gumagawa. Saka, yung nilalagay sa kalabaw. Kayo rin po yung nag-curve nun. Yan o. Oo. Ito po yung nilalagay sa leeg ng kalabaw. Ilalagay dito. Di ba? Ang daming alam. Daming alam talaga ni Kuya Jaime. Ayan, dahil naman dyan, dahil kami po yung na-inspired nyo, Kuya Jaime, galing yung saludo kami sa iyo. Hindi naging dahilan yung inyong kalagayan para hindi tayo magpatuloy sa buhay. Yun po, Kuya Jaime, meron po kami sa yung konting blessing na galing po sa Lord. Kuya Jaime, ito na po, para po sa inyo, pati sa pamilya po ninyo. Kuya Jaime, marami pong salamat sa inyo at ito po pa po ang mga blessing natin. Bigyan ng jacket yan. Salamat po sa inyo. Ano ba yung naging buhay nyo dito, Kuya Jaime, sa bukid? Ayan, nandito tayo sa tahanan ninyo. Ano yung na-experience nyo ngayon para if ever may mga nakakapanood po sa atin na gustong magpaabot din po ng suporta, ayan, pwede po nilang malaman kung anong meron sa ngayon. At saka ano mga before. Balita ko, nagkaroon din po ng baha po. Napakalalim po ng baha. Yun. Pero kung Abot dito sa may bubong na ito. Hanggang dito po sa bubungan ninyo. Abot dyan. Ito. Ay, kahit mahirap yung buhay, Kuya, anong dahilan bakit nagtutuloy-tuloy kayo? Siyempre, hindi nawawala yung faith natin kay Lord. Ano yung reason? Sino yung may dahilan? Siyempre, sa akin, hindi, alakasan ko lang ang loob. Siyempre, may pamilya. Kaya ganun lang ang ginagawa namin dito. So maraming salamat, Kuya Jaime, dun sa pag-welcome niyo sa amin. So ito yung ginagamit po ni Kuya Jaime kapag siya ay naglalakad, ayan. Ito yung nagiging paa niya. Diba? Itong dalawa po kabilaan. Pero ayaw mo nung Kuya Jaime, nung saklay. Saklay. Ayaw po, masakit sa kilikili. Mas komportable ka po dito. So, diba ganun kahirap yung situation, pero may laban. Gano'ng katagal na to, Kuya? 1986. Grabe, 1986 mga kasangga, gamit na po to ni Kuya Jaime. So kung nanonood ka man ng video na to at sa tingin mo yung napakabigat na ng problema,
'di ba? Balikan mo lang itong storya na to, baka sakaling makatulong sa'yo. Yung mga ganitong klaseng storya na yung iba bumibigay na lang pero nawawala ng pag-asa, nakakalimutan ng Lord. So ngayon, itong ganitong mga storya sana makapagbigay sa inyo ng lesson na hindi ka dapat mawala ng pag-asa, 'di ba? Magpatuloy ka lang kasi andyan lagi ang Lord. Ma'am Tess, nice meeting you po. Hello. Okay, hello Ayan. po. Salamat po sa pag-welcome sa amin. Ito po, siya po yung ating asawa po ni Kuya Jaime. So ngayon, pwede bang makapagbigay ka sa amin, Ma'am Tess, ng message lang syempre sa mga nanonood na napanghihinaan na rin ng loob? Ito ang masasabi ko lang. Tumawag kayo sa ating Panginoon at nandyan lang siya. Huwag kayong masisiraan ng loob. Palakasin ninyo, ihingi nyo ng lakas ng loob sa ating Panginoon Hesus. Kung ano man ang dapat nyong gawin, tama, ay yun ang susundin ninyo. Huwag kayong mahihinaan ng loob. Dahil katulad na ng asawa ko si Jaime, nagkakilala kami nito ay 2010. Yan, simula noon, naging malakas na siya dahil sa pamilya niya. Wala man kaming anak pero andyan pa rin siya. Lumalakas lalo dahil sa pagmamahal ko sa kanya, nagmamahalan kami. Yun lang. Ma'am, ano yung sikreto ng pagiging masaya kahit na anong sitwasyon ng buhay? Buhay. Ang sikreto namin, basta kami nandiyan, nagmamahalan kami kasama yung mga apo ko. Kahit na konting pagkain lang, nagpapasalamat lang kami. Lagi tayo magpapasalamat sa kanya dahil sa ngayon, ang mga tao naman ay oo, binibigyan tayo, pero sila ay ginagamit lang ng ating Panginoon na maipaabot kung ano dapat ipaabot sa mga taong katulad namin na mahihirap. Sa lahat po ng gustong sumuporta, yan kay Kuya Jaime, sa family nila, ay ipagbigay alam nyo lang po sa amin at meron naman po tayo ditong mga masasabihan para ipaabot po yung mga suporta at tulong natin sa lahat. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, ayan, sa mga families na nabigyan natin ng kahit konting blessing. Ayan. Again, Kuya Jaime, salamat po. Salamat po sa pag-welcome sa amin. Ma'am, thank you. Thank you so much. Nay, salamat. Salamat po. Opo. Sigurado ako nag-enjoy ka kasangga dito sa kwento ng pamilya ni Tatay Jaime. Gusto man naming makipagkwentuhan pa ay naabutan na rin kami ng ulan kaya naman agad na kaming umalis papunta sa susunod na pamilya. Tara at samahan nyo kaming makinig at matuto ng mga panibagong aral sa pamilyang ito. Mga kasangga, magandang araw sa inyo lahat, magandang maulang araw at nandito pa rin po tayo sa isa sa mga community rito sa Barangay Pandanan, dito sa Calawag. At andito po tayo sa bahay ngayon ni Kuya Ronald, dahil isa sa mga beneficiary para sa atin pong Kasangga Foundation. At nandito po muli ang Kasangga para pakilala sa inyo at malaman po ninyo kung ano po naman ang kwento ng buhay ni Kuya Ronald. Kaya po kami nandito, Pamilya Kasangga, para ihatid din po yung blessing, unang-una galing sa Lord. Ginamit lang po ang Kasangga Foundation. Kami po na nandito ngayon, Family Kasangga. Si Kuya Ronald po, para sa inyong kalaman, ay may isang pamilya na may ilang anak pa, Kuya Ronald? 5. May 5 anak. Ano po yung kabuhayan nyo dito? Kamusta po? Sa kabuhayan po namin, yun, kinakailangan naming mag-tanim ng palay. Sana naman ay pala rin po tayong kahit papaano makaani. Dahil minsan, dumarating sa panahon na, yung ganitong panahon, minsan talaga bumabaha dito. Pinagpapasalamat na lang natin sa Panginoon kasi nga, hindi naman totoong bumabaha pa ngayon. Sana huwag kasi yung pinaghirapan namin kapag ka bumabaha ay parang nagiging tubig kasama na lang sa agos. Yun yung ano. Pero sa kabila nun, yung pamilya ko siyempre kinakailangan pa rin na magsumikap din ako bilang ama. Dahil pag hindi ako magsumikap, kawawa naman yung aking mga anak. Pero kinakailangan pa rin, sabi ko nga, kinakailangan pa rin tayong manalangin. Yun nga, yung ko panalangin kasi kung wala naman yung Panginoon, wala rin naman tayo. Bukod po sa palay, ano pa po yung mga tinatanim ninyo? Mga ano po, nagtatanim po ako ng saging, kung alternatibong paraan para na sa ganun. Kung hindi ko man inaano na hinihingi na malubog, mayroon pa rin akong pinagkukunan na ikabubuhay pa rin namin. Kung sakali man na
Kasi ang saging, kung sakali man na maputol, magkakaroon pa rin siya ng supling para na sa ganun. Magkakaroon pa rin siya ng pag-asa pa rin. Pag-asa pa rin na mapagkukunan. Yun, nakikikopra na lang din ako. Yun ang ginagawa ko. Kung mayroon sa akin halimbawa na magtabas ng nyugan, na lang ako, nakikiupa. Kung tawagin sa amin dito, nakikiupa na lang ako para na sa ganun ay mayroon kaming yung timang may sa pamilya. Ano yung pagsubok na nararanasan ninyo? Kapag kahit sabihin na yung nakaani kami, hindi porkit nakaani ka, ayos na kasi may chance pa rin na mabulok yung palay namin. Dahil pag nag-ani kami, tapos naani nga namin, hindi naman siya natuyo, nagkakatubo rin siya, magkaroon man siya ng palay, maitim na, kung gusto man namin halimbawa ibenta, hindi na siya maibibenta ng ganun kamahal. Kung sakali maibibenta man namin, wala na tatanggap. Ngayon, hindi lang yon. Kung halimbawa na magkasakit ang isa sa pamilya namin, dahil wala naman kami talagang mapagkukunan ng kabuhayan, halimbawa pera, katulad nung anak ko nung minsan na ospital, hindi ko alam kung paano ko kukunin yung pambayad sa ospital. Ang ginawa na lang namin, siyempre, yun nga, nagsabi na lang ako sa mga kapatiran na sana ipanalangin nyo na lang na maging maayos yung anak ko. Tawa ng Diyos naman, nailabas naman ng anak ko. Yun na lang, nanalangin na lang kami kung paano namin gagawin. Sa ngayon, may konti pa kami utang sa ospital. Yung anak ko. Mahirap yung situation ngayon, kuya. Ano yung dahilan kung bakit nilalaban nyo? Paano kayo nagiging masaya? Ano yung mapapayo mo din sa mga nanonood sa atin ngayon? Sa akin, para sa akin kasi kailangan mong makita yung pamilya mo na masaya eh. Kailangan bilang ama sa akin, at tibayan ko yung loob ko. Ipakita ko sa kanilang ako matibay. Kung wala akong tibay, ay manghihina rin sila eh. Kaya sabi ko, katuwang ko yung aking asawa, na kung wala naman yung asawa ko, hindi naman ako magiging matibay kasi siya yung magpapalakas na loob ko eh. Kung wala siya, wala yung magtatagoy sa akin, parang hindi ko rin pag wala yung asawa ko. Yung asawa ko, kailangan magtulungan tayo. Kasi, halimbawa, bilang ama, nandiyan na yung minsan darating kayong pagod, tapos pag walang sasalubong sa'yo, kumusta naman yung mo? Parang yan ang magpapasaya sa akin. Tapos, yung mga anak ko na salubong sa akin, papa, ganyan. Yun yung magpapasaya sa akin para patuloy akong maging matibay. Siyempre, nandun yung panghihina. Pero sabi ko nga, tumawa pa rin tayo sa Lord. Yun kasi Lord talaga yung sentro ng ating buhay. Kung wala si Lord sa atin, wala siyang magiging halaga yung ating buhay. Ano yung pangarap mo para sa'yo, tsaka sa mga pamilya mo, sa mga anak mo especially? Pangarap ko sa mga anak ko, sana makatapos sila sa pag-aaral nila. Huwag silang makalimot sa Panginoon. Kasi ang buhay naman natin lumilipas. Yung lakas ng isang tao katulad ko lumilipas. Pero sa paglipas na yun, sana ang panalangin ko lang, at saka sana sa pangarap ko din, makapag-aral sila ng maayos. Magkaroon sila ng maayos na yung hindi ko masabihin kalimutan nila yung lugar na to. Maging kalakasan nila to para makita nilang ito yung naging buhay namin noon. Pag sila nakatapos na. Ako si Janice Marie Ardales, asawa ni Ronaldo. Mababahagi ko lang po sa aming buhay ay kahit ganito pong mahirap kami, ito pa rin po kami. Kahit nung nakaraang taon po bumaha po at umahon-ahon pa po kami sa bundok. Hanggang ngayon, ito pa rin po kami sa bahay namin, kaya hanggang ngayon bulok na bulok. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Diyos at kahit papaano dumadaan po ang mga pagsubok ay nakakaraos din po kami. Basta huwag lang po makalimot sa ating Diyos. At saka po, ang gusto ko din po mangyari sa aming pamilya ay makakatapos pag-aral yung mga bata at nasa ganun po. Hindi po sila makaranas ng hirap. Gusto ko nga din po makauwi sa amin. Tagal na po, hindi pa ako nakauwi dahil madalas po nagkakasakit po ang mga anak ko. Tapos ganun din po ito, kahit po hirap na po siya. Pinipilit din po niyang magtrabaho, sabi niya sa akin, kahit maulan na maulan, pipilitin ko para sa atin. Sabi ko sige, tapos sa mga anak ko naman, sinasabi ko din sa kanila mga anak,
mag-aral kayo na maayos para hindi tayo mahirapan. Dahil ang nararanasan namin ngayon ay siguro nakikita nyo. Kaya tayo, kahit na ganito tayo, basta mag-aral kayo, makakatapos kayo. Kaya sa mga anak ko, sabi sa akin, Mama, kahit ang baon ko 5 piso na lang, payag na po kami, Mama. Minsan halos na nga po, gulay ang aming inuulam. Sabi na mga bata ko, Mama, kukuha na po kami ng pako para may ulam kami. Sabi ko, sige mga anak. Tapos sabihin ng aking panganay, Mama, ako baga Mama ay may project sa school. Sabi ko, Tutoy, hayaan mo Tutoy, pag may ano na tayo, may pera, saka natin bigyan. Sabi po ng mga anak ko. Sige Mama, nauunawaan ko naman yun, Mama. Hirap na hirap pa tayo sa ngayon, sabi ko. Kaya sabi ko, ipag-pray ninyo na sana kahit paano makaraos tayo sa tanim ni Papa mo sa palay. Lalo't malakas, nag-uulan-ulan na ba? Tapos pag nakikita ko yung ilog na medyo nataas na, kinakabahan na ako. Talaga po, umagang-maga po, umaalis po ito dito. Sa totoo lang po, minsan alauna. Sabi ko naman dito, sobrang aga mo sa tubigan, mamaya bumaba na ang dugo mo. Kasi po talaga, nangamba na po ako dito nung bumaba po ang dugo niya. Mabuti na lang po, nagkataon na narito si Kuya Jeep. Sabi ko, nilakasan ko ang loob ko. Sabi ko, Kuya Jeep, pwede bang magkikisuyo sa iyo? Dahil sa totoo lang po, nahihiya po talaga ako lumapit. Hindi ko po talaga gawain yung lalapit ako sa mga tao. Talagang hiyang-hiya po ako. Sabi ko, Kuya Jeep, pwede po ba masamahan yung asawa ko? Talaga pong lulang-lula na po, nagsuka po dito. Tapos ang ginawa naman ni Kuya Jaime dito, yung kapitbahay namin, tinawagan si Ate Malin. Sabi, kapatid, pwede bang puntahan dito si Kuya Ronald at nagsusuka, hindi na po kaya maglakad. Sabi, hindi ba pwedeng maglakad-lakad siya ng paunti-unti? Ay, di sinubukan nito. Sabi niya, sige tatayo ako, tapos pag tayo talaga lulang-lula. Ay, sobrang pangamba ko na. Sabi ko, Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Walang-wala po talaga kami. Sabi nito sa akin, kakayanin ko. Basta ito lang ang hinihingi ko. Pag ako'y nawala, wag mong pabayaan ang mga bata. Tapos umuwi ka na din sa inyo pag ano man mangyayari sa akin. Sabi niya, sabi ko naman sa kanya, wag ka magsalita ng ganyan. At maliliit pa yung mga bata natin. Nangamba na ako, nagkaroon po ng dinggi dati po yan. Matindi po. Kaya sabi ko, huwag ka naman masyadong magpuyat. Ay talaga po ang alis po dito, alauna. Minsan po 12:00. Ako'y awang-awa po talaga dito, agang-aga. Kaya yun, pinapasalamat ko din po dahil sa asawa ko. Kahit papaano po, napakasipag po at hindi kami pinababayaan sa totoo lang po. Sabi ko, salamat kahit ganyan kay naitaguyod mga anak mo. Talagang ang payo niya po. Pag naito kami, sama-sama kumakain kami. Sabihin niya sa mga anak, kung kayo mag-aral ng mabuti, hindi nyo mararanasan ito. Kaya kayo, hanggat kaya ko pa, malakas pa ako, mag-aral kayong mabuti. Kaya po kahit na pag wala po siya, nasa tubigan, nakikita ko, halos nasinag na lang yung flashlight. Sabi ko, Lord, tulungan mo ang asawa ko sana. Hanggang saan makatapos yung mga bata ko, ay makakasama ko pa rin yung asawa ko. Sabi ko, kaya ko naman po. Ginagawa ko na naman ang tungkulin bilang asawa para sa mga anak ko. Kung anong magagawa ko, tinutulong ko sa kanya. Nagtanim ako ng nakaraan ng mga pitsaya. Nangyari din po, binaha nung tumaas po ang ilog. Di, wala po. Patuloy lang sa buhay. Gano'n man kahirap yung ating dinadanas. Tuloy lang, huwag kayong titigil na manalangin. Tapos, yung lakas nyo, huwag yung sayangin. Isama nyo ang panalangin, isama nyo yung lakas nyo sa panalangin, isama nyo yung lakas nyo para maglingkod sa Panginoon. Tapos, para sa pamilya nyo rin. At saka, maraming salamat sa mga tumulong. Yung binibigay nyong biyaya. Sana'y marami pa yung matulungan, hindi lang kami. Yung kasiyahan namin, kahit gaano kalaking halaga yung ibigay sa amin, yung kaligayahan na marating yung lugar namin. Isa na yung sa amin, isang kaligayahan na yun. Kahit sabi nga, wala man kayong dala sa amin. Yung kaligayahan namin na nabisita nyo kami. Isang kaligayahan na sa amin yun. Dahil itong lugar namin, hindi ito nararating ng mga tao. Bihirang-bihirang makakita kami ng ibang tao. Yun ang kauna-unahang na nakita ko na maraming dumating. Nung dumating sila, yun yung nagkaroon ng pagkataon. Sabi ko may pag-asa pa. Parang naging lakas kong lalo. Na ang lugar namin, kahit ganito, mararating din pala ng iba pong mga tao.
Talaga namang pinahanga mo kami sa iyong storya, Kuya Ronald. Isa kang halimbawa ng isang tunay na lalaki at mabuting ama. Patunay kayo na kahit gaano man kahirap ang buhay, ay kaya pa din nating mahanap yung saya sa piling ng ating pamilya. At sa iyo naman kasangga, sana ay nakatulong sa iyo ang storyang ito na kahit anuman ang problema na kinakaharap mo, ay meron pa ring taas na handang makinig at tumulong sa iyo. Siyempre, hindi magiging matagumpay ang ating proyekto kundi dahil sa inyo mga kasangga, kaya maraming salamat po. Special thanks to the following: Ninette Beatty, Raymond Valenzuela, Juan Perucho Grospe Jr., Edgardo Calumpiano, Marlon Flores, at sa lahat ng bumubuo ng GMA-CF, John Val Sartorio, Margie Tubil, Jasmine Bagcong, and Asel Gonzalez. Maraming salamat po. At sa lahat naman po na sumuporta at patuloy na sumusuporta sa ating KSNG Apparel, maraming salamat po dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi natin mabubuo ang mga project para sa Kasangga Foundation. At para naman sa inyong order ay mag-message lamang kayo sa aking page o kaya naman sa aking personal account. At para naman po sa lahat ng gusto magpaabot ng tulong sa mga pamilyang nakita nyo sa bawat storya, ay ipagbigay alam nyo lamang po sa Kasangga Foundation at asahan ninyo na makakarating po ito sa kanila. Maraming salamat po.